siguradong magiging mas interesting pa kapag sinamahan natin ang matatamis na bayabas na signature produce nila rito sa Tintano Integrated Farm. Natatandaan niyo pa ba ang ginawa nating bulanglang 1 year ago? This time, muli nating ibibida ang kanilang bayabas at ipapares natin sa isa pang kakaibang sangkap na ngayon ko lang rin makikilala. May bago na naman tayo na-discover dito pagbabalik natin sa ating Tano Farm. Tinatawag nilang pusa-pusa. Ayan, sabi ni Ma'am, madalas daw itong hinahalo sa inabraw or sa munggo, pero Ilocano ako pero I've never tried this before. Or siguro natikman ko na pero hindi ko lang alam. Parang mabango yung aroma niya. Almost sampagita-like. Pero hindi ganun katapang yung... Hindi mo maamoy eh. Pero pag kinagat mo yung bango lumalabas sa bibig mo. Hindi siya mapait. May tamis actually pag kinain mo yung pinaka-buko nung bulaklak. So pwede natin itong isama sa kahit anong dish na iluluto natin today. For sa mga pagluto. Masarap siya actually kahit salad eh. Juicy yung laman, no? Tapos, syempre, malutong na balat. Perfect na lechon. Pero minsan, pag ganyan karami yung serving, tapos konti lang kayong kakain, baka nakakaumay yung purong lechon lang yung kakainin natin. O yung serve natin. So, para hindi tayo maumay, nagawa tayo ng sabaw. Gamit yung bayabas nila. Tapos yung parte ng lechon na masarap sabawan, gawa tayo, sinigang sa bayabas. So, prepare ko lang yung ating bayabas. Tingin lang natin yan. Tatanggalin lang natin yung pinakagitna. Tatanggalin natin yan pero hindi natin itatapon. Save lang natin yan. So, ito na yung mga buto ng ating bayabas. Sabi natin, huwag natin siyang itatapon kasi may ma-extract pa tayong flavors dyan. So, with your clean hands, na-mash lang natin yan. So, meron na tayo ditong guava stock. Tapos, syempre, ayaw natin kasama yung buto niyan. So, we'll just strain it. Save lang natin yung ating guava stock or guava juice. Ilalagay natin to pag patapos na yung luto. Kasi pag hinalo na natin siya sa pagpapalambot ng ibang ingredients, mawawala yung aroma niya. So save muna natin for later. Lagyan na rin natin yung ating kamatis. Then, lagay lang natin yung ating hugas bigas. Since luto na yung ating lechon, yung parang pinaka-broth na lang yung binubuo natin with this dish. So, nandito na yung ating kamatis, sibuyas, and yung ating radish din. And then, mamaya isusunod ko na yung ibang gulay. Saka ko ilalapag yung karne ng lechon. Yan. Timplahan na lang din natin ng patis. And tomato. Siyempre, kailangan tikman yung timpla ko kung sakto ba. Galing ko talaga.
and roll na yung ating sabaw, tsaka yung karne natin, nandyan na rin. Sama-sama na yung flavors. Ito, first time ko makakagamit ng pusa-pusa. Lagyan na rin natin. Siyempre, kangkong. Pwede na nating lagay yung ating guava juice na tinabi kanina. Takpan lang natin. Siguro lulutuin lang natin for about 3 minutes. Pwede na tayo mag-serve.